Guys, sisimulan na. Ayos naman. Okay naman? Puro dila si Lilo pero okay lang. Sa anong muna? Be-breakfast muna tayo. So guys, yun, good morning. Good morning, paring James, yan. Good morning. Yun guys, sisimulan namin ngayon yung yung paggala namin dito sa Vancouver. Be, kumusta ang mo? Tulog mo? Ayos naman. Okay naman? Puro dila si Lilo pero okay lang. So guys, yun, marami tayong pupuntahan. Actually, nalista natin yan eh. Wait. Saan ba una natin? Sa anong muna? Be-breakfast muna tayo. Yung sa sinasabi mo? yung sa silog. Silog ang pangalan? May nakita ko, hindi ko natanda yung pangalan pero silog. Yun. Pero hindi rito sa Chilliwack yun, sa sa Suri. Isa siyang lugar dito sa malapit na sa Vancouver. No? So, mag-breakfast muna tayo doon. Tapos diretso na tayo sa Vancouver. Actually, meron tayong ginawa itinerary. Unang-una, ang pupuntahan natin is yung yung Gastown steam clock yun. So isa rin siyang sikat na na tourist spot dito. Tapos after nun, Stanley Park be. I-google na lang natin. No? Guys, ito ko muna sa inyo yung yung auto ni parang James. Tingnan natin loob. Laki pala nito. 7-seater. So 7-seater pala to. So yun. So sana makumpleto natin to para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pwedeng galaan o kung ano ba yung makikita mo sa Vancouver. Do marami ring Pinoy talaga doon. Pero syempre at least kahit pa paano mapakita namin sa inyo yung kasama natin yan. Syempre sabi. So ngayon on the way na tayo sa Silog. Epic Silog yun, diba? Yeah, Epic Silog yun, on the way na tayo doon. Nakita ko lang sa Yelp. Nakita. Let's try. Siyempre pag morning hindi kompleto yung breakfast pag walang silog. Yun. Tsaka mainit at tsokolate o kaya kape. Hindi naman Actually yun nga rin ang isa sa mga hinahanap ko rito. Yung mga ganyang breakfast kasi dito wala rin naman talagang hindi ko pa alam kung meron ditong mga kainan ng ganyan, pero sinesearch ko naman sa wala naman. So at least makatikim-tikiman lang tayo ng ibang putahe, hindi yung laging prito, yung mga inumin natin. So yun lang oras. So one isa't kalahati. So yun guys, isa't kalahating oras doon na kami. Actually medyo ma-fog na. Baguio feels. Yan, parang nasa Baguio nga. Baguio feels. So guys, habang nagda-drive habang on the way tayo dito sa Vancouver, naisipan ko lang na interview natin kahit paano itong si Parang James, no? Kasi sa kalahating oras pa naman yung biyahe. So tanungin natin siya kung kung kumusta ba ang buhay sa Seattle, Washington o sa US, no? Siyempre at least kahit paano magkaroon din tayo ng idea kung anong klase bang pamumuhay o anong klase bang mga challenges or mga pinagdadaanan nila dun sa Seattle, Washington. Kasi iba-iba tayo iba sa Pilipinas, iba sa Saudi, iba rin dito, no? So yun guys, hindi natin tanungin natin si Parang James. Next left. Sige lang, Babalik. So guys, yun, interview natin si Parang James. Tanungin muna natin. Next lap and then James, left turn. kasi syempre marami ring viewers tayo na
maaari na magtanong kung ano ba yung klaseng buhay ba meron sa sa Seattle, Washington, o sa In a US. quarter of a mile, No? left turn. Gaano ba kamahal yung mga bilihin o ano bang klaseng pamumuhay meron doon? Ano ba? Parang James, kwento mo ako kahit pa paano kung kung ano bang klase meron sa sa Seattle, Washington. Yan. Basta ang alam ko lang, kasi siyempre iba-iba tayo ng pinagdadaanan. So, ang alam ko lang, basta madiskarte ka, And then, right buhay ka turn. kahit saan ka mapunta. Siyempre, Pinoy tayo eh. Yun lang. So, ang inflation naman everywhere. Hindi lang sa Pinas. Maski dito, Canada or America. Talagang may inflation. So, lahat ng bilhin mataas. Pero kung marunong kang mag-budget, marunong kang humawak ng pera, hindi ka nagbabaltas ng... Kumbaga yung needs mo versus wants. Kung yun ang papairalin mo, mabubuhay ka kahit saan ka mapunta. Next right. And Yun then, lang. So, left turn. Ano ba parang James, yung mga bilihin ba doon mahal din? O? mahal din ang mga bilihin doon. Siyempre, based sa mga naunang Pilipino na naabutan ko doon, mga na-interview ko. Dati, yung... Alito tayo. Oh, dyan yung ko. Oh, yung work mo ah. Oh. Anyways, balik tayo, no? So, basta, yun nga, madiskarte lang dapat. Tapos, yun nga, needs versus wants. Kailangan mong ma-identify kung ano yung mga kailangan mo lang. So, yung mga luho, darating naman yun. Pag may sobra, pwede kang bumili ng luho mo. Siyempre, deserve mo naman yun. Tama. Kung working, kung hardworking ka eh. Di ba? So, yun. Basta madiskarte, hawak sa pera. Yun ang mga dapat nating tandaan eh. So, buhay ka kahit saan. Kahit saan ka mang bansa mapunta. Kahit sa Pinas pa yan. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin in general. Kasi syempre, lahat kayo hindi pwedeng umuo sa opinion ko. Tama. Kasi syempre, wala ako sa sitwasyon nyo. Pero ako, nandito ako. Sinishare ko lang kung ano yung Experience. experience ko. Tsaka kung ano yung ginagawa kong diskarte. Yung luho, andyan lang yun eh. Pero kailangan mo munang ma-identify kung kailangan mo talaga yung bagay na yun. Kung may gusto ko naman, pwede. Basta may matitira sa'yo. Hindi yung pag binili mo yung gusto mo, tapos walang matitira. Pangit yun. Pangit yun. Pangit nga naman. Pangit. Luho, pwede. Basta may matitira. Yun ang advice Keep ko. right. So yun lang. Onto one. Yun lang mga ka-Carlos Miguel. So guys, yun. Tama nga naman na talagang dapat mong balansehin kung needs ba yung kailangan mong bilhin o di ba, kasi yun nga, yung luho nandiyan lang yan eh, hindi mo maalis yan eh. Pero merong mga ibang tao, hindi ko naman nilalahat na alam mo yun, na basta magkaroon lang ng gantong gamit okay lang kahit wala nang matira sa kanila o kahit inutang nila ganun, which is hindi ko naman din kine-question yung mga ganong diskarte. Pero syempre balancehin din naman dapat natin kung kailangan mo ba to, ganyan. O, ano ba yung mga kailangan natin. Syempre, una-una, syempre, pagkain natin. Paano tayo mabubuhay kung wala tayong pagkain, di ba? O, mga ano mo, mga bills mo, yan, mga upa mo, di ba? So, yun lang. Tama yung diskarte na yun. Tama. Tsaka dito, para pagkatiwalaan ka, kailangan mong umutang na umutang. Kaya kailangan naging disiplinado ka. Pag meron kang credit card, kailangan wise spender ka. Hindi, tapos ka, mababa mo sa utang. Ang pasihan dito ng mga pagbili ng mga bagay, kotse, Keep bahay, right. Onto one. ang pasihan nila dito yung credit score mo. So kung the more na umutang ka at nakakabayad ka, Maganda record. maganda yung record mo, doon ka nila papahiramin kasi nakikita na nakakabayad ka eh. Pero ingat din kasi syempre, pag nabaw ka sa utang, Marami nalulubog yan. oo, malulubog ka talaga. Oo, tama. Actually may nakapag-share din sa akin na na isang Pilipino rin na isa rin daw sa pampadagdag score para ma-PR ka dito is yun nga, yung credit card. Chine-check din nung ano yun, nung ano rito dito sa Canada para at least mataas-taas yung score mo kung nakapagbayad ka or ano. Tama nga naman. Kasi dito puro credit card, no? Credit card.
Tsaka dito, ano, talagang kahit saan ka magpunta, i-allokin ka ng ano, Oo. ng credit card, no? Mm. Okay. So, syempre, salamat. Parang Jeep sa pag-share. No Salamat. problem. Mga Carlos, pigil ko dyan. Salamat. Okay, so na, ano natin? At least may mga natutunan tayo doon sa explanation ni Parang Jeep. Ngayon, kain muna tayo ng silog. Yun, Silog muna tayo, silog. silog. So, yun guys, balikan namin kayo. Filipino staple yun, silog. Tikman natin ang silog sa Canada, no? Oh. Okay guys. Okay. Salamat.